Hi guys, so for today's video, magsisimba nga kami nung mga time nga na to and birthday kasi ni Tito Orly. So last year nga, hindi nga kami nakapagsimba nga ng sama-sama kasi mga busy nga. At nung mga time nga na to, wala rin nga yung iba kong kapatid kasi nga may mga pasok sa trabaho. Dahil nga alas 5 ng madaling araw nga yung usapan namin na aalis kami. Papunta nga dito sa Antipolo. Kasarado ko nga ng shop, dumiretso na nga kami dito sa Sukat and hindi nga namin kasama si Geraldine tsaka si Carlos kasi nga papunta naman sila ng Quezon City kasi yung tiyahin nga ni Carlos namatay. Kaya yung dalawang bata na nga lang yung isinama ko. Kasi plano nga namin pagkatapos nga ng misa, pupunta nga kami ng hinulugang taktak para makaligo nga yung mga bata. So pagkapasok nga namin dito sa may simbahan, hindi na rin kami tumuloy sa loob kasi wala na rin namang mauupuan dahil nga nagsisimula na rin yung misa ng mga time nga na to. Kaya dito na kami sa labas umupo. Meron din pating mga upuan na nakalagay. So si Lola nga kasama nga namin, dun nga sila pumwesto ni Tito Ray sa may silong. Actually yung misa nga hindi pa naman talaga siya nangangalahati, talagang pasimula pa lang din siya. Ito nga sa pinupwestohan nga namin, na-occupied nga namin lahat kasi nga madami kami. Madami din kaming mga dalang bata kasi nga ang plano pagkatapos nga ng misa ay dediretso nga para nga maligo sa hinulugang taktak. Tapos na nga yung misa nang bigla nga umulan kaya ang ginawa nga namin, dito muna kami pumasok sa may loob dito sa may silong. Parang kalahating oras din nga kami dito na stuck. Kaya yung mga bata medyo nainip nga sila kasi inantay nga namin tumila nga yung ulan pero ang ginawa nga namin para makatawid na nga kami, nag-isa-isa na lang kaming punta doon sa sasakyan nga namin. Sobrang nainip din kasi yung mga bata at nagutom nga sila kasi pag alis nga namin ng bahay hindi pa naman kami kumain dahil nga may mga baon nga kami. Dalawang payong nga lang nga yung dala nga namin kaya nag-isa-isa nga kaming tawid papunta nga ng sasakyan. Pagkahatid nga namin dun sa mga bata nga sa sasakyan, kami naman ni Nanay at saka ni Marinel, pumunta nga kami dito sa bilihan nga ng mga suman. Nakita nga si Marinel ng lechon, bumili nga siya, so yun, naghati nga sila ni Nanay. Ako suman lang nga din yung binili ko, may pa-pre-taste pa nga dun sa lechon at nakakain din ako. Pre-taste na. Kaya ko na yun. Gutom na. Ang sarap. Malasa, no? Malasa ng lechon. Kahit maulan, sige lang. Pagkabalik nga namin ng sasakyan, kumakain na nga yung mga bata kasi hindi na rin talaga nila napigilan nga yung gutom. Pagkatapos nga, dumiretso na nga kami sa hinulugang taktak at umuulan pa nga nung mga time nga na to. Maya nga, meron nga lumapit nga sa amin na organizer galing nga dun sa loob. Ang sabi nga sa amin, bawal nga daw pumasok sa loob nitong mga time na to kasi nga ang lakas ng ng agos ng tubig at medyo madumi siya. Kaya yung plano nga namin na maliligo nga, hindi nga siya natuloy at na-disappointed nga yung mga kasama naming bata kasi yun din talaga yung kinai-excitedan nga nila. Hanggang sana pag-usapan nga namin na dadaan na lang kami ng SM para ipasyal nga tong mga bata nga na to. Kadating nga namin ng parkingan, so yung bago nga kami papasok nga sa loob na pag-usapan na kakain na nga muna dito kasi nga mga gutom na rin. Parang inabot din kami ng kalahating oras dun sa may parkingan. Nandun lang kami sa loob kasi yung mga bata nga hindi naman pwedeng lumabas doon kasi nga may mga sasakyan na nadaan. Kaya nagsiksikan muna kami sa loob nga ng sasakyan hanggang matapos nga lahat kumain. Then after nga pumasok na nga kami at sa Tom's World nga kami pupunta. Yung kapatid ko nga si Lembot, napadaan nga kami sa may Power Mac kasi balak talaga nitong bumili nga ng cellphone na iPhone. Yun nga, napabili nga kami ng wala sa oras kasi ang plano nga nito katapusan pa nga ng July siya bibili. Medyo natagalan nga kami dito kasi medyo mahababa nga yung process nga nila and sila Lola at saka sila Tito Orly, si Tito Ray, andun nga lang sila sa may unahan nga nito, sa may harapan lang nitong Power Mac nga kasi nga nag-aantay nga sila sa amin. Sinet up nga muna ni Sir yung phone bago nga tinurn over kay Lembot. Yung dalawang bata nga si Tantan at saka si Talia medyo naiinip na nga sa amin sa pag-aantay. Sabi ko nga dun nga muna sila sa harapan para nga hindi nga sila mainip. Tapos na kami guys. Nanay, tulala oh. Pag pumasok kayo doon, sabihin niyo, pag may discount ba?
So yun, kahit maliit nga lang tong SM, talagang nag-enjoy din yung mga bata, lalo nga nung pumunta na nga kami sa may Tom's World. Pati nga si Lola ay nag-enjoy din kasi medyo matagal-tagal na rin talagang hindi nakakapunta nga si Lola sa mall. Kaya nga panay ang tanong ni Tito Ray nga sa kanya kung nag-enjoy daw ba siya. So yun, si Lola pangiti-ngiti lang din. Pagkapasok nga namin dito, tuwang-tuwa naman yung mga bata. Binilhan ko nga si Talia at saka si Tantan ng token kasi pinabaunan to ng mama nila ng pera. Si Tantan nga, unang laro pa nga lang nakakuha na agad siya ng dalawang tag 25 tickets. Kaya sobrang tuwa nga niya. Uy! Wow! Oh my God! Di ba? Ang dami na nakuha eh. Oh guys, nakadalawa na ako! Nakakuha ng ganun. So yun nga, hindi lang din mga bata ang nag-enjoy, pati na rin nga ang mga matatanda. Tignan mo! Time! Time! Stop! Marami tayong ticket! Pagkatapos ngang maubos nga yung mga token nga nila, pinapalit na rin nila yung mga napanalunan nilang ticket at puro candy nga yung mga nakuha namin, pati nga sila. So hindi ko na nga alam kung anong oras nga kami umalis nga dito sa SM, pero ang tagal din namin, talagang naglagay, parang umabot din kami ng mga 2 oras o 3 bago nga kami umuwi. So at least nag-enjoy pa rin yung mga bata kahit nga hindi kami nakapag-swimming. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Babush!